Hello, good morning. So, February 14. So, quick video lang tayo at Happy Valentine's Day sa inyo. So, ang daming flowers ng ating pipino. And, tinitingnan ko, mukhang lalaki na yung mga ibang pipino dyan. So, expect natin within a week or two, ay may harvest na tayo ng pipino, yung mga malalaking variety natin. So, kahapon, nagdilig na rin tayo dito. So, nagpasobra tayo ng kaunti. Kasi, sa ganitong time nila, medyo malakas na sila kumonsumo ng nutrient. Although yung nutrient natin is yung mga tira-tira lang galing sa ating mga bed or dun sa pinag-harvestan natin. So, meron pa tayo dito. Ito, Kiss solution naman to eh. Yung mga naka-imbak doon ay Nutrihydro natin. Pero palagay ko, halos wala naman silang pinagkaiba. Based on my experience, ha. Pero magkakaroon pa tayo ng testing dyan. So, baka, in the future, mag-try din tayo ng master blend naman, master blend mix. So, yan. So, tinanim natin sila nung December 29. Tama ba? Jackson 27, December 29. So, ngayon ay February 14. Nakita nyo naman, malago na sila. Susunod, ang didilig talaga natin sa kanila is yung pang fruiting, which is yung 2.0 easy na formula. Pero next time na siguro yon. So, sa ngayon, pakita ko lang sa inyo ang ating tanim. So, ito yung ulmeti natin. Harvest natin yan after, sa 22, 24 talaga yung 42 days nila. Pero 40 days kasi, nag-start na tayo mag-harvest. So, sa February 22, hanap tayo ng mga good size na dyan. Tapos, i-release na natin sila. So, in terms naman dito sa ating Estrosa, maganda yung tubo niya. So, to be honest, palagay ko gaganda pa to after several days. Kasi mga 8 days pa naman sila bago mag-for harvest natin. So, palagay ko, maganda yan. Pero titikman muna natin bago natin i-introduce sa ating mga clients. Kahapon, magagabi, mga alas 5 hanggang alas 6. Nag-transfer na tayo ng 4. So, yung nasa taas, itong tatlo pala ay Nutrihydro. Itong isa is Kiss Solution. So, malamang Kiss Solution. Kasi hindi pa ako nakakagawa ng panibagong stock ko ng Nutrihydro. Gagawa pa lang ulit tayo ng 1 liter. So, yung nilalagay natin dyan sa Nutrihydro is 90 ml. Tapos sa Kiss Solution is 100 ml. Pero kasi napansin ko, magkaiba kasi yung formulation nila kung paano sila minimix. Itatry ko gawing fix yung pagmix sa kanila. Kunyari, sa Nutrihydro kasi hindi naka-include doon kung 1 liter of water ba yung ilalagay. Parang tansyahan lang siya doon sa video na nakita ko. So, hindi siya masyadong malinaw. Kay Katanim naman, yung Kiss Solution niya, naka-indicate talaga doon na 10 liters of water, tas ganito, or per liter of water, ganito karami yung ilalagay mo. Ang binibili ko kasi kay Katanim is 5 liters ng nutrient solution. So, naka-indicate doon kung gaano karaming tubig kaagad yung ilalagay ko. So banda doon, medyo, kaya siguro 100 ml yung ginagamit natin kay Katanim. Kasi nga, hindi ko rin sure kung 100, kung kunyari, kung 5 liters ng tubig kay Katanim, 5 liters din ba yung magagamit ko dun sa portion ni Nutrihydro. So, tatry ko mag-experiment in terms of that. Then, yun nga, nabanggit ko, baka pwede rin tayo mag-try ng iba, which is yung master blend. Explore pa natin yun. So, yan. So, tinanim natin 4. So, ano yan? 60. Tama ba? Tama, 60. So, meron pa tayong 3. So, i-harvest ko na to. Ito yung Valentine's gift natin kay nanay. So, may 4 tayong tinira or natira. Kasi kahapon hindi nag-reply yung kausap ko So, ito ay magandang Valentine's gift na rin sa nanay ko. Kasi, ubusin na to mga 4 days or 3 to 4 days. Sabihin mo ng 5 days. Kaya niya ubusin. Kaya niya kasi ubusin isang puno sa isang araw. Kaya, na-enjoy naman niya. And tulad na nabanggit ko last or previous videos, na nakuha na natin yung target price natin or target na makuha nating pera or mabenta dito sa harvest natin. So, yung anything that excess is good as na lang yan, parang additional or promo. So, pwedeng additional cash, pero ngayon, i-gift na lang natin.
So yung mga tanim ko doon ay maraming sampay. Yung mga tanim ko doon, unti-unti ko na rin inuubos. Tapos yung kasabayan nito na nasa indoor nursery, unti-unti ko na lang din hinarvest. Nakita niyo yun sa previous videos. And ayan, nakakita ko ng mga marigold doon sa daan kanina, may nursery doon. Maganda. So inisip ko ganun din ang mangyari sa kanya. Sana ganun din ang mangyari. Pero may mga leaf, yung dahon ng marigold niya may tama ng mga leaf miners eh. So hopefully kahit pa paano ma-prevent nila yung maraming insekto. Yan. So that's it, yun lang naman. Gusto ko lang kayong batiin ng Happy Valentine's Day. And little bit of update. Ito rin pala sa bell pepper natin. Ito malamang i-dispose natin, unti-unti ko nang linisin to. Hindi na siya masyadong productive. Sa sobrang haba niya siguro nahihirap na rin iangat yung nutrient mula sa baba paangat. So based on that, 2 months and 2 weeks natin siyang inalagaan itong Japanese cucumber. And moving forward, dun muna tayo sa Jackson 27 magko-concentrate. And at the same time, nung kahapon is nagpruning na rin tayo. Kahapon ba no? Isang araw. Basta nagpruning na rin tayo ng ating bell pepper. Tapos, yung ibang mga flowering, yung flowers, pinutol ko muna. Hindi ko sure kung papaabutin ko pa siya ng mataas. Kasi, or mag 2 months bago natin siya hayaang mag-fruiting. Hayaan na muna natin siya within 2 months na mag-concentrate sa pag-stable nung stem niya, nung leaf, and tsaka nung roots niya bago natin siya hayaang mag-fruiting. So, inaaral ko pa kung papatangkayin ba natin siya ng marami or dalawa lang or kung ano man, tingnan natin. Pero baka dalawa lang ang gagawin kong tangkay. So, ayan. So, ito, nagkakaroon na ng letter Y. Hantayin natin umangat, tapos yung mas mababa, yun yung ikakat natin. Ganun na lang siguro yung discarding gagawin natin. So, that's it. Thank you very much and happy Valentine's again. Bye-bye.